Hallelujah. Ready na po ba tayong magpuri sa ating Panginoon? Amen. Sabi nga po sa Hebrews 13 verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen po ba yun? Ngayong gabi po, walang iba nga pong maitaas, kundi ang ating Panginoon lamang. Ready na po ba kayong sumayaw at kumanta para sa ating Panginoon? Amen. Hallelujah. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, Ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, Ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Pag-amba ko'y nawawala sa piling mo. Kapayapaan ang nagdarama sa puso ko. Mga pangako mo, hahawakan ko. Walang ibang Diyos na tulad mo. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Problema may dumating, magawang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Ako ay tinulad mo sa agila. Dilipad ang dilipad sa presensya mo. Kalakad ko, kalalakasan ko.
ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Hanggang salita mo ay di nagbabago. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Patuloy po nating sambahin ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Tunay nga, Panginoon, Ikaw ay tapat. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Mula noon hanggang ngayon, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Patuloy po natin sambahin ang ating Panginoon. Hallelujah. Wagas at totoo, tunay at talisay, hindi nagbabago. Ang iyong habag ay walang katulad. Kapangyarihan mo'y walang kapantay. Ang pag-ibig mo'y wagas at totoo, tunay at dalisay, hindi nagbabago. Ang iyong habag ay walang katulad. Kapangyarihan mo'y walang kapantay. Mapakailan ikaw ay pupurihin, magpakailanman ika'y sasambahin. Magpakailanman hindi ka nagbabago. Magpakailanman noon, ngayon at magpakailan pa man. Ang pag-ibig mo'y wagas at totoo, tunay at dalisay, hindi nagbabago.
magkatulad. Kapangyarihan mo'y walang kapantay, magpakailanman ikaw ay pupurihin, magpakailanman ika'y sasambahin, magpakailanman hindi ka nagbabago, magpakailanman noon, ngayon at magpakailanman, ikaw ay pupurihin, magpakailanman ika'y sasambahin, magpakailanman hindi ka nagbabago, magpakailanman noon, ngayon at magpakailan pa man, magpakailanman ikaw ay pupurihin, magpakailanman ika'y sasambahin, magpakailanman hindi ka nagbabago, magpakailanman noon, ngayon at magpakailan pa man, magpakailanman ikaw ay pupurihin, magpakailanman ika'y sasambahin, magpakailanman hindi ka nagbabago, magpakailanman noon, ngayon at magpakailan pa man. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, dakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo.
walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Pagkakilaan mo. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, O God, sa aming Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ay nananatiling tapat sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Karapat dapat nga po, Panginoon, na Ikaw ang maitaas, O God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon, ngayong gabi, O God. Ang presensya mo nga lang po, Panginoon, ang dumaloy sa simbahang ito, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Ikaw nga po, Panginoon, ang manguna sa amin ngayong gabi, O God. Hallelujah. Sa iyo na nga po namin binibigay lahat na, Panginoon, ang papuri at pasasalamat. Hallelujah, Jesus. We worship you, O God. We glorify your name, O God. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Basahin po natin ang confession po. Ang pagpapalit na nagawa sa krus. Si Jesus ay pinurasahan upang tayo ay mapatawad. Si Jesus ay nasugatan upang tayo ay gumaling. Si Jesus ay ginawang kasalanan sa ating mga kasalanan upang tayo ay gawing matuwid sa kanyang katwiran. Si Jesus ay namatay sa ating kamatayan upang tanggapin natin ang kanyang buhay. Ginawang sumpa si Jesus upang pumasok tayo sa pagpapala.
Dumanas ng kahirapan si Jesus upang makihati tayo sa kanyang kasaganahan. Binuhat ni Jesus ang ating kahihiyan upang makibahagi tayo sa kanyang kaluwalhatian. Si Jesus ay dumanas ng ating pagtanggi upang mapasa atin ng pagtanggap ng Ama. Si Jesus ay hiniwalay sa pamamagitan ng kamatayan upang tayo ay makipit sa Diyos magpakailanman. Ang ating lumang pagkatao ay namatay na sa Kanya upang ang bagong tao ay mabuhay sa atin. Sabi ng mga naligtas, ang aking katawan ay templo ng banal na Espiritu, niligtas, nilinis at binanal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ang bawat bahagi ng aking katawan ay instrumento ng katwiran, nilaan sa Diyos para sa paglilingkod sa kanyang kaluwalhatian. Ang diablo ay walang puwang sa akin, walang kapangyarihan laban sa akin, walang karapatan sa akin. Lahat ay sinaayos sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesus. Nagapiko si Satanas sa pamamagitan ng dugo ng Kordero at sa pamamagitan ng aking patotoo. At hindi ko inibig ang aking buhay hanggang kamatayan. Ang aking katawan ay para sa Panginoon at ang Panginoon ay para sa aking katawan. Walang iba kundi ang dugo ni Jesus. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay tinubos sa kamay ng diablo. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, lahat ng aking mga kasalanan ay pinatawad na. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay patuloy na nililinis mula sa aking mga kasalanan. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay pinawalang sala, ginawang matuwid para bagang hindi nagkasala. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay binanal at nilaan sa Diyos. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay may lakas ng loob na pumasok sa presensya ng Diyos. Ang banal na dugo ni Jesus ay patuloy na sumisigaw sa Diyos sa langit para sa akin. Amen po. Lahat? Hallelujah. So tayo po ay sumandaling manalangin at hingin ang gabay ng Banal na Espiritu. Hallelujah. Dakilang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ni Jesus, lumalapit po kami sa iyo, Diyos. At patuloy po, Lord God, na nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan at katapatan, Panginoon, sa amin. Salamat po, Lord God, na lagi mo po kaming ginagabayan, Panginoon, sa pang-araw-araw po namin buhay. At salamat po, Panginoon, dahil alam namin narito ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Dalangin po namin, Panginoon, ang Banal na Espiritu Santo, Lord God, ang malayang kumilos, at buksan po, Lord God, ang aming mga pangunawa, ang aming pong mga mata, ang aming mga tenga, Panginoon, sa pakikinig po, Lord God, ang iyong mga salita. At naman po, Lord God, ang aming matututuhan, Panginoon, sa gabing ito. May apply po namin, Lord God, sa aming pong mga buhay, especially, Lord God, sa ministry, Panginoon, ay pinakatiwala mo nga po, Lord God, sa amin. At Lord, wala pong may tatanghal, Panginoon, sa gabing ito, kundi ikaw lamang na aming Panginoong Jesus, Lord God. Sa iyo po, Lord God, ang lahat ng kapurihan, kapasalamatan, Panginoon. At tulungan mo nga po, Lord God, ang iyong pong lingkod, matawid ang iyong mensahe, Lord God, para sa gabing ito. Salamat po, Ama. Purihin po kayo sambahin sa pangalan po ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan nga po natin muli ang ating Panginoon. Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa gabi po ito. Sabi nga po, we have different personal experiences with our relationship with Christ. There are ups and downs in life, but the good thing is, narito pa rin tayo at nagpapatuloy sa ating pananampalataya kay Kristo. Katulad din po ng ating, ang alagad ng ating Panginoon, si Apostol Pablo, siya rin po ay nakaranas ng maraming paghihirap, pero nagpatuloy po siya dahil yon ang utos na ibinigay sa kanya ng ating Panginoon. So ang title po ng ating pag-aaralan ay Finish the Race and Complete the Task that the Lord has given us. Ang Acts 20:24, ito pong sinabi ni Pablo. Ano po?
Bagamat siya'y nakaranas po ng maraming kapaghatian, ito po ang kanyang sinabi sa Gawa 20, verse 24. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Purihin po ang Panginoon, sa pagkabasa ng kanyang salita. Ayon naman po sa NIV version, however, I consider my life worth nothing to me, if only I may finish the race and complete the task that the Lord has given me, the task of testifying to the gospel of God's grace. Tignan naman po natin sa TLB. Sabi po dyan, but life is worth nothing unless I use it for doing the work assigned me by the Lord Jesus, the work of telling others the good news about God's mighty kindness and love. Hallelujah. So yan nga po ang ating pamagat, finish the race and complete the task that the Lord has given us. Ano ba yung task na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid? Alam niyo po ba yung mga task na ibinigay ni Lord sa inyo? Dapat nalalaman natin kung ano ba yung task na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. So, kilalanin natin si Pablo. Ayan. Si Pablo po, na ang pangalan ay dating Saulo. Siya po ang number 1 persecutor ng mga unang mga mananampalataya. Nung hindi pa po niya nakikilala si Lord, di po ba? Siya yung number 1 persecutor ng mga Christians. At nung siya'y tinawag ng Diyos sa daang Damasco, di po ba? Siya po ay nakakilala sa ating Panginoon. Yan, bago po tayo lumipat doon, Acts 9:1 and 2, sabi po dyan, samantala, mas hindi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ng mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sino mang matagpuan niya roong kaanib sa bagong pananampalataya. Yun po ba yung aking Yan. Sunod pong verse, tignan natin. Yan. At humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya nakaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. So yan po ang tungkulin ni Saulo. Na ang lahat ng mga Christian ay mapabilanggo niya dahil doon sa pananampalataya. Pero nung tinawag nga po siya ng Panginoon, siya po ay nakakilala. At ito po yung mandate po ni Lord sa kanya. Siya ay tinawag ng Diyos upang ipakilala ang kanyang pangalan. Ang sabi po sa Acts 9:15-16, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. At ipaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Tayo po ba mga mananampalataya, yung mga alagad ng Panginoon, nakakaranas ba tayo ng mga tiisin sa buhay? Amen. Hindi tayo exempted. Kung si Pablo, ay nagdaan ng maraming tiisin, ganun din tayo ng mga alagad ng ating Panginoon, ng mga tinawag ng ating Panginoon para sa kanyang pangalan at para sa kanyang kaharian. Yan, dalawang mahalagang bagay na ninanais ni Pablo. Una, ang mayalay niya ang kanyang buhay para sa Panginoon at sa ministeryo na ipinagkatiwala sa kanya. Tayo po mga kapatid, ano ba ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon? Meron po ba? Meron. Kaya kinakailangan talaga, sabi po dyan, na mayalay natin ang ating buhay para sa Panginoon. Na kahit marami tayong kapighatiang dinadanas, magpapatuloy tayo. Kasi yun po ang nais ng Diyos para sa atin, ang ating Panginoong Hesukristo, na magpatuloy tayo. Sabi pa rin po dyan sa Acts 20-24 o 20 and 24. Yun po yung ating key verse. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, maganap ko lamang ang aking
tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Sino po rito mahayong nag-share ng gospel? Ano po? Sabi nga, wag nating para sa atin lamang yung kapahayagan na yun ng Panginoon, yung mabuting balita. Kinakailangan i-share natin sa iba. Amen po ba? Naalala ko po tuloy nung kami po sa panahon po ni Pastor Doble, Ate Simple, Pastora Nora, ano po, kami po yung mahayo sa Mariveles every morning o once in a week, ano po. At doon po ay naghahayag po kami ng salita ng Panginoon sa mga pabrika po na naroroon, yung mga piling pabrika na pinupuntahan. So bago po ako mag-work, ano po, 8 o'clock ang aking pasok, maaga po ang gawain na yon. So, ang ginagawa po namin, sumasama po kami at naghahayag ng salita ng Panginoon ng maramihan. Na kahit po gumagalaw ang mga tao, basta kami, salita lamang kami ng salita. Ano po? At alam namin na yung mga salitang inihahasik namin sa puso ng mga taong yon, ito po ay tutubo. Katulad na lamang po, may nakita po akong isang office mate ko. Ano po? Alam niya na Christian ako. At naghahayag ako ng salita ng Panginoon sa mga office mate ko, sa mga subordinates, yung mga tao na hinahandle ko. At praise God dahil may mga nakakilala na kay Kristo sa kanila. Marami na nakakilala sa kanila sa Panginoon. Ano po? So tayo man, yan din po ang tungkulin na inatang din po sa atin ng Panginoon. Na tayo ay makapagpahayag ng salita ng Panginoon. Diba sabi ni Apostol Pablo, hindi lamang yung makapagsalita tayo sa ibang wika, kundi ang nasain natin ay makapagpahayag ng salita ng Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Ano po, kung tayo po ay Christian at matagal na tayong Christian, kinakailangan ay nakapagbabahagi na tayo ng salita ng Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Hindi lamang daw tayo taga-upo tuwing linggo o anumang gawain. We have to, go. Ano po, hindi nabubuhay ang isang Kristiyano sa apat na corner ng simbahang ito, kundi tayo'y lumabas sapagkat ang anihin ay sa labas. Amen po ba? Mga kapatid, share natin si Lord. Especially sa mga pamilya natin na hindi pa nakakilala. Importante magtanim ng salita ng Panginoon. At balang araw, sa kabutihan ng Panginoon, ang salitang inahasik natin ay tutubo. Sila'y makakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po, mga kapatid doon. Hallelujah. Ito po, bago tayo tumungo dyan sa pangalawang Korinto, sabi nga po, may pagkakataon na kinakailangan talaga nating humayo. Kung kayo po ay involved sa ministry ng Panginoon, magkakaroon kayo ng burden na paano na yung ibang mga kaluluwa sa labas na hindi pa nakakakilala kay Kristo. Ito bang kaligtasan na ibinigay sa atin ni Lord, aangkinin lang ba natin para sa atin? Di po ba kinakailang ipahayag natin sa iba yung ministeryo, yung kagandahang loob ng ating Panginoon? Kaya nga po, sabi po, magiging wala ba kabuluhan ng ating buhay, para lamang mayhayag ang kasaganaan ng kanyang kagandahang loob na nagbibigay ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Marami pa po ngayon, hanggang ngayon, maging sa Pilipinas, marami pa rin ang hindi nakakakilala kay Kristo. Hindi pa rin tumatanggap sa ating Panginoong Jesus. Hindi pa rin alam ang kagandahang loob ng Diyos na maging tayo, ay ating pong inangkin. Yung kagandahang loob ng ating Panginoon. Kaya nga po sabi ng Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Nakakalungkot lang mga kapatid, nagbabahagi ka nga ng salita ng Panginoon, pero yung iba ay pa rin nilang tanggapin at kilalanin si Jesus. Maaring tumanggap sila pero hindi sila nakakapagpatuloy. Amen po ba mga kapatid? Kaya mamaya po makikita po natin ang ginawa ni Pablo, doon sa kanyang mga nabahagi na. So abot-abot po ang tinanggap nating biyaya mula sa Diyos.
at sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Kaya ito po ang sabi ng pangalawang Korinto 5:15, namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay sarili, kundi para Hallelujah. Ang mga nabubuhay ngayon ay huwag na mabuhay para sa sarili, kundi para daw kanino? Para kay Kristo na namatay at muling nabuhay. Amen. Ano po? So ang ating buhay ngayon ay para kanino na? Kay Kristo na ang ating buhay. Kumbaga, hindi na yung mga bagay na nais natin ang masusunod, kundi ang kalooban ng Diyos ang masusunod sa ating buhay. Amen po ba? Sabi pa rin po ng, balik tayo. Yan, Mateo. Sabay-sabay nga po nating basahin, mga kapatid. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito, ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay siyang magkakamit noon. Ano po kaya ang buhay, di po ba? Di ba, nang tayo po ay naging Kristiyano, natuon na ang ating pansin para kanino? Para kay Lord na. Di po ba? Kaya nga po kinakailangan nating abutin ang mga kaluluwang naliligaw, malapit man o malayo, upang sila man ay tumanggap ng kagandahang loob. Ano ba yung kagandahang loob sa Ingles? Grace, ano po? Kagandahang loob ng Diyos at isipin natin ang kapakanan ng iba kaysa sa atin. Amen. Ano po, may mga times, di po ba, talagang mahirap maging Christian, especially, ilahad ko po ang aking nararamdaman. These past few weeks, medyo nahihirapan po ako. Ano po, yung pagbubuhat ng mabibigat, medyo madali na rin po akong mapagod. At lagi kong sinasabi po sa mga kapatiran sa Dangkol, baka at the age of 65, mag-retire na ako. Pero habang sinasabi ko po yung mga bagay na yon, mas lalong dinadagdagan ni Lord yung aking gawain. So alam ko po na ako mag-mensahe ngayong Wednesday. Nung Sunday, nag-attend po ako ng church. Sabi ni Pastor, Ate Susan, baka pwede ikaw naman uli sa kadre. Sabi ko, Lord, kung bakit po inaayawan ko na wag muna akong magturo, pero bakit ikaw lagi ang naghahanap para sa akin, hinahabol mo ko? So, hindi sa pagmamalaki, sabi ko kay Ate Malu, Ate Malu, magtuturo po kasi ako ng 25, hindi mo na ako sasama sa iyo, ha? Eh, pagkatapos sabi niya, Thursday, ikaw na magtuturo. So, bukas meron po ako sa lote. So, meron po na Sabado at meron po na Linggo. Sabi ko, si Lord, kung kailan ako tumatakbo, parang si Jonah, hinahabol ka talaga ng Panginoon. Amen po ba? At nagtitiwala ako sa Lord na siya pa rin ang Diyos na magbibigay sa akin ng lakas. Kasi alam ko na yun ang task na ibinigay sa akin ni Lord, ano po, na makapagpatuloy na magbahagi ng salita ng Panginoon, kahit in a simple way. Ano po. At sabi ko nga kay Ate Malu, ayoko magbigay ng mensahe na yung mga dati. Bagamat kapag dati, merong bagong revelation si Lord sa bawat mensahe. So bukas, iba pa rin po ang mensahe ko sa Thursday. Ang hirap, di po ba, na mag-isip kung ano po ang ating sasabihin. Ano po. But God is so faithful. And the Holy Spirit is always with me, bringing me fresh revelation coming from Him. Ano po. Kaya sabi ko, Lord, hindi ako sa tumatanggi kasi alam mo talaga yung nararamdaman ko. I want to rest, Panginoon. Pero hindi ako makakapag-rest kasi nga dumarating yung mga times na ikaw ang i-assign. At laging katuwiran ko po pag na-assign ako.
Si Lord ang nag-a-assign sa akin. Even si Pastor, sasabihin niya, Ate Susan, ikaw muna. Kahit na may alintana, sasabihin ko na lang, sige po, Pastor. Ano po? Kasi kapag sinasabi po ng mga leaders, parang si Lord na rin ang nag-uutos sa atin. Remember that. Amen po ba, mga kapatid? Nandun ang respeto natin sa ating mga leaders. Na kahit na sabihin mo pang marami kang ginagawa, magkakaroon ka ng time mo para sa Panginoon. At ang Panginoon ay hindi magpapabaya sa atin. Especially when we desire, na makapagbahagi ng salita ng Panginoon. So, yan po mga kapatid, ang ibinahagi ko. Bagamat sabi nga, naghahangad na magligtas ng kanyang buhay, ay siyang mawawala nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay siyang magkakamit noon. Sabi pa rin po ng Galatia, ito, favorite ko rin po itong verse. Galatia 2:20, at kung ako may buhay, hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-aalay ng kanyang buhay para sa akin. Tayo namatay na kasama ni Kristo at meron tayong bagong buhay. At kung tayo may nabubuhay, hindi na tayo nabubuhay para sa ating sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Amen po. Nawa, mga kapatid, tayong lahat ay maging ganoon ang ating pananaw na hindi na tayo ang nabubuhay para sa ating sarili, kundi nabubuhay tayo ngayon para kay Kristo. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi nga po, nahin natin lahat yung mga ibinibigay sa atin na tungkulin ng Panginoon, pagsikapan, at gawin natin ang the very best na meron tayo para kay Lord. So ano yung mga tiisin? Kung titignan po natin, yung mga tiisin ni Pablo, mamaya, sabi dyan, dalawang mahalagang bagay na ninanais ni Pablo. Ano po ba itong dalawang mahalagang bagay? Sa kabila ng kanyang sabi dyan? Pagdaraan ng paghihirap ay patuloy pa rin niyang iyahayag si Kristo at ang Ebanghelyo. Tayo po ba mga kapatid, pagka nahirapan na po ba tayo sa ministry na ibinigay sa atin ni Lord, aalis na lang tayo at sasabihin natin, pagod na ako Lord Hindi. May mga times talaga na mapapagod tayo, kailangan nating magpahinga. Amen? At yung mensahe ni Pastor Tito noong nakaraan, sabi niya, ang mga pastor hindi dapat nagre-retiro. Magre-retiro lamang mga pastor. Pagka daw po? Ay lalo pa nadagdagan. Yung sinasabi ni Lord sa akin, walang retiruhan pagka tinawag ka ng Panginoon. Kaya nga sabi, complete your task. Yung binigay ng Panginoon para sa atin. Kaya nga po itong si Apostol Pablo, kahit marami siyang pagdaraan ng paghihirap, nagpatuloy pa rin si Pablo. Sabi po dyan ng Acts 20:22-23, ngayon sa utos ng Espiritu, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Sa mga missionary, sa mga humahayo, kahit dito po sa Pilipinas, di ba, hindi natin alam kung ano ang ating dadatnan? Kung tayo ba'y tatanggapin ng mga tao doon, yung pagpapahayagan natin, kung ano ba ang sitwasyon sa lugar na yon. Naalala ko po sa Vietnam, meron po ako nabahaginan ng isang estudyante. Ang mga magulang niya ay nagtatrabaho saan? Sa immigration. Naghahayag ka ng salita ng Panginoon. At iisipin mo, baka mamaya sumbong ako ng itong batang ito sa mga magulang at ma-hold kami doon sa airport. Sabi ko, Lord, bahala ka na. Kung yun ang kalooban mo, mangyayari yun, Panginoon. Na ma-hold kami doon sa pupuntahan namin. Pero nakauwi pa rin po kami sa biyaya ng Diyos. Kaya marami kang mararanasan kapag lalo na sa ibang bansa ka humahayo at hahayag ng salita ng Panginoon. You can never tell
kung babalik ka pang buhay o hindi na. Di po ba? Basta importante, nagawa mo ang sinabi sa iyo ng Panginoon ay pahayag ang mabuting balita sa ibang tao. Ano po? Ano pa? Sabi po dyan, sabi pa, ito lamang aking alam, sa bawat bayang dinalaw ko, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin do'y, pagkabilanggo at kapighatian. Pag kayo po kaya, ang sasabihin sa inyo, mabibilanggo ka, tutuloy pa ba tayo? Ang hirap di po bang sagutin? Di po ba? Sabi nga, pag nangangaral ka, kung sinong unang target? Yung nangangaral. Ano po? Pero itong si Pablo, nagpatuloy po siya. Di ba nakulong si Apostol Pablo? At maraming kahirapan na dinanas itong si Pablo. Ano po? Yan, mga tiisin at paghihirap ni Pablo. So habang binabasa natin ito mamaya, mag-reflect tayo. Ano po? Sabi dyan, marami ng beses na nalagay sa kapahamakan ang kanyang buhay. Sabi ng pangalawang Korinto 11:23-28, subaybayan nyo na lang po dyan. Ako po dito sa aking outline, medyo blurred po ang aking tingin ngayon. Sabi po dyan, sinibay mga lingkod ni Kristo, nagsasalita kung waring isang baliw, ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila. Higit ang aking pagpapagal, makailang ulit akong nabilanggo, hinagupit ng maraming beses, at madalas na nabingit sa kamatayan. Tingnan natin. Baka nandiyan na tayo yan. Makalima akong tumanggap ng 39 na palo mula sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsang binato. Yan, sabi, makaitlo akong naranasang mawasak ang barkong sinasakyan at minsay maghapot, magdamag ako, lulutang-lutang sa dagat. Praise God dahil hindi pa natin to nararanasan. Amen po ba? Sumunod. Ayan, sabi, sa malimit kong paglalakbay, nasuong ako sa iba't ibang panganib. Sa mga ilog, sa mga turisan, sa mga kapwa ko Hudyo, at sa mga hintil, mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, at sa mga, lakasan natin, mapagkunwaring kapatid. Noon pa pala, meron pa pala ganun, noon pa sa panahon ni Apostol Pablo, At alam naman natin, ang buhay po ni Apostol Pablo, marami ring naiinis kaya Apostle Paul. So, maging hanggang ngayon ay ganyan pa rin po. Meron pa rin po. Sabi, naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod. Yan ang sinasabi ko po. Nag-start po ako ng ministry 2009. Ilan taon ako? 1960 ako ipinanganak. How old I am, nung yun. Malakas pa. Kahit sabihin mong maya-maya may gawain, kayang-kaya mo. Sabi nga ngayon, the spirit is willing, but the flesh is weak. Di po ba? Hindi na rin ako ganoong sa isipan. Kaya lagi kong pinagpipray kay Lord, Lord, makalimutan ko na yung iba, pero ang salita mo, wag kong makalimutan. Especially kapag nagtuturo tayo, di po ba? So yun po yung sinasabi ko sa Panginoon. Sabi, naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod. Malimit na pagpupuyat, matinding gutom at uhaw. Natikman ko ang maginaw, ngunit wala man lang akong mabalabal. Bukod sa lahat ng iyan, inaalala ko pa araw-araw ang mga iglesia. Maraming iglesia ang pinupuntahan ni Pablo. At ganoon din po kami, mga lingkod po ninyo, hindi lamang isang church. Ang amin pong binabahagi na ng salita ng Panginoon, kumisan ay naiimbitahan sa ibang mga Bible studies, na hindi naman po pwede na basta mairaos lang ang salita ng Panginoon. Hindi. Kinakailangang pinaghahandaan, pinag-aaralan. Kasi gusto namin na
maging ang mga nakikinig ng salita ng Panginoon ay matuto sa mga salitang ipinapahayag ng mga manggagawa ng Panginoon. Amen, di po ba? Kaya, yan po yung mga naranasan. Naranasan nyo na po ba? First time ko sa Dangpol, 2009, ang daan po doon ay rough road. Tricycle po ang aming service. It took 1 hour bago ka makarating sa Dangpol. Kung ang daan pong rough na yon, aalog-alog. Pagdating mo sa church, talagang nakakapagod. At kakain ka. Kung ano yung pinapakain mo doon sa mga kapatiran doon, yun din ang kakainin mo. At pag-uwi mo, gano'n na naman, 1 oras ng patagtag ang katawan. Kaya nga kung minsan tinatanong ko, buti nakatagal ako sa ganong senaryo. But because God is there always, nakakayanan natin yung mga bagay na yun. Di po ba? At pagdating ko sa bahay, talagang gutom na gutom ako. Parang hindi ako mabusog. At tinanong ko si Pastor Benji, sabi ko, Pastor, bakit po kaya kapag after ng preaching, ay mararamdaman mo talaga ang gutom? Kung minsan hindi ka pa nga mabusog sa isang kainan eh. No? Ako naranasan ko po yun. Ang sabi ni Pastor Benji sa akin, there is a battle. Nandoon ang labanan. Para maipahayag lamang ang salita ng Panginoon. Nakikipaglaban tayo, laban sa kaaway. To minister the Word of God. Ano po? Habang i-deliver ang salita ng Panginoon, merong paglalaban. Ano po, laban sa kaaway at ang mga anghel. Pati kami na nagsasalita, kami po nakikipaglaban. Ano po, para ma-deliver lamang, ma-minister ang salita ng Panginoon. Sabi ko, gaya pala, pagdating ng gutom na gutom ka. Even nakikinig lamang tayo. Di ba pagkatapos ng sermon, anong mararamdaman nyo? Gugutom. Kaya pala si Jesus, after na magmensahe si Lord, ano nangyari? Nagpakain. Salamat, may nagpapakain sa atin. Kilala ni Lord yung mga nagpapakain. Yun pala ang dahilan. Mga kapatid. Kasi ang salita ng Diyos ay makapangyarihan at aktibo. Amen po ba? Na kung saan sabi nga, hindi tayo makukonsume ng fire, ni Lord. Pero after that, ng labanan, doon natin makikita. So, sunod po. Yan, letter B, hindi niya inasa sa iba ang kanyang ikabubuhay, alang-alang sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. But praise God, sa church na to, may love gift po na ibinibigay ang simbahan because of your tithes and offering to the Lord. Palakpakan niyo nga po ang Panginoon dyan. Hallelujah. Dati sabi ni Ate Aida, nung nagsisimula lamang to, wala pa pong mga allowances, wala pang maibigay ng mga love gift sa mga pastor. But praise God, ang simbahang ito ay pinagpapala at patuloy na pagpapalain ng Panginoon. Amen. Ayan. So, hindi na inyasa sa ibang kanyang ikabubuhay alang-alang sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Kaya nga kung titignan po natin ang sweldo o love gift ng mga pastor, di ba? Mas malaki pa po ang kinikita ninyo kaysa sa amin. Hallelujah. Pero masarap maglingkod sa Panginoon. Amen. So sabi po sa Gawa 20:34, alam ninyong tignan ko lang po yung aking, hindi ko po gaano mabasa. Kailangan na natin ng salamin. Ayan. Sabi po dyan, alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng kabubuhay naming magkakasama. So hindi nila inaasa. At maging kami, hindi rin namin inaasa sa iba yung ikabubuhay namin. But praise God, God sustained us. Especially me and my family. Wala kaming trabaho. Alam po ni Brother, Bernard, na ang aking abay ay nagtatricycle. Pero sa kabutihan at biyaya ng Diyos, katapos po ang aking anak, karoon po kami ng sarili po namin bahay. Kaya yung mga naglilingkod sa Panginoon, wag kayong mawawala ng pag-asa.
may proper timing si Lord. May perfect time ang Panginoon. Wala akong nakitang naglingkod sa Panginoon na naghikahos. Amen. Amen. Wala. Dahil si Lord ang tutulong sa atin. Maghintay lamang tayo sa tamang panahon ng Diyos. Amen po ba? Ano pa sabi? Ayan. Pangalawang Korinto 11, 7-9. Ano po? Sabi diyan, ipinangaral ko sa inyo ang mabuting balita, ngunit hindi ako humingi ng kabayaran. Ako'y nagpakababa. Ano po? Yan. Upang mataas kayo. Masasabi bang kasalanan ko ito? Ilang iglesia ang nagbibigay ng kailangan ko nung ako'y naglilingkod sa inyo. Wari bagang inaagawan ko sila, matulungan lamang kayo. Ano po? Yan po yung buhay ni Apostol Pablo, hindi na inasa ang kanyang ikabubuhay. Ano po? Ano po ang trabaho ni Apostle Paul? Tent maker. Yan. Ano po? Tent maker si Apostle Paul. Kaya hindi niya inasa, ano po, maging sa kanyang pagbahayag ng salita, hindi siya kumukuha ng bayad. Ano po? Maaring may humahayo sa atin na hindi tumatanggap ng love gift, pero nakasisiguro ako, si Lord ang magbabalik sa inyo niyan. Amen po ba, mga kapatid? Ano po? Wag po nating panghinayangan yung panahon, oras ng paglilingkod natin sa Panginoon kasi alam natin may gantimpala na nakalaan ng Panginoon para sa ating lahat. Amen po ba? Bigyan nga po natin ng palakpak ang Panginoon dyan. Ano po? Sinasabi ko po ito dahil naranasan ko po ito sa aking pong buhay. Sabi nga, lagi kong itataas ang pangalan ng Panginoon dahil sa lahat ng kanyang kabutihan sa aming pong buhay. And even, naranasan nyo na ba yung pag may pera ka, marami kang kaibigan. Pag wala na, wala na. Nag-iisa ka na lang. Pero hindi tayo nag-iisa. Remember, God is always with us. Amen. Ano po? Kaya ko laging itinataas yung mga pangyayari sa buhay namin dahil alam ko, ma-encourage po kayo na hindi nawawala ng kabuluhan ang paglilingkod natin sa ating Panginoon. Amen po ba? At sa ating paglilingkod, we have to leave our, sabi nga po, comfort zone. Sa pagbimisyon o anumang mga nais ng Diyos na ibigay sa atin, laging masasabi natin na kahit hindi, sa tingin mo, hindi maganda, pero diyan ka iniligay ng Panginoon dahil alam ni Lord, makakaya mo yan. Amen po. Di po ba? Sabi nga, hindi naman tayo bibigyan ni Lord ng mga tungkulin na hindi natin makakayanan. Ako po, sa hinagap ko, hindi po ako magpapastor. Ang sa akin lamang po, yung makatulong ako sa ministry, nag-start po ako sa children. Ano po? Diyan sa kabila at sa bundok, sa Ita. Ayan, ano po? Diyan po ako nagsimula ng aking gawain. At sabi po ng isang kapatid, sabi niya, ay Ate Susan, hindi ka na bagay sa mga bata. I-elevate ka, ipopromote ka ni Lord, doon ka na sa mga matatanda. At na-fulfill yung sinabi po ng isang sister ngayon. Hanggang sa si Ate Simple po ay umalis at tumungo ng Amerika. At doon po tayo nagkaroon ng pagkakataon na makapaglingkod sa Diyos. Pero kahit pa man po na ako'y nagtatrabaho, lagi kong sinasabi sa aking sarili, kailan pa ako maglilingkod kay Lord? Pagka hindi ko na maigalaw ang aking mga paa, kailangan ang tamang panahon para makapaglingkod sa Diyos. Hanggat may trabaho ka, hindi mo bibitawan ang trabaho mo. Di po ba? Katulad ni Pastor Alex, di po ba? Talagang nag-full-time siya sa ministry. Kasi sabi ng Bible, hindi tayo makakapaglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. It's either sa Diyos ka maglilingkod o sa mammon. Di ba? Sa pera. So marami rin po akong kilala ng mga doktor, nag full-time sa ministry, iniwanan ng paggagamot para lamang kay Lord.
Ano po? So, yun po yung mga patotoo. Wala po sa outline ko yan. Pero siguro, sinasabi ng Lord, ano po, na ma-encourage tayo kung paano si Pablo nakaranas maraming hirap. As well, tayo ngayon. At mas marami pang kahirapan ang darating. Pero sabi nga po, huwag tayong bibitaw. Amen? Huwag tayong bibitaw sa Panginoon. Kaya nga sinasabi natin, Lord, hawakan mo ang buhay ko kasi baka mamaya makabitaw ako sa iyo. Kasi hindi natin malalaman kung kailan yun. Amen po ba? Hindi naman tayo si Superwoman o si Superman. Makakaya natin ang lahat ng dumarating sa ating buhay. Kaya kailangan talaga natin ang ating Panginoon. Yan. At ang ako'y, sabi dyan, kapusin diyan, hindi ako nakabigat kanino man sa inyo sapagkat dinhalan ako ng tulong ng mga kapatid sa Macedonia. Ano yan? Mula sa pool ay iniwasan kong makabigat sa inyo sa anumang paraan at iyan ang gagawin ko habang panahon. Kaya di ba kuminsan, sorry to say, pag may mga kapatiran tayong mayayaman, anong gagawin natin? Didikit. Di po ba? Pero dapat didikit lamang tayo talaga kay Lord. Amen po ba? Kasi si Lord, unlimited kapag siya po ay tumulong. Ano po? Kaya there are times na ayaw kong ganoon, anong magiging ano ko sa buhay. Na kapag mayaman ka, lapit ka. Pag nawala na, layo ka na. Hindi po doon ganoon. Diba? Pag kaibigan ay kaibigan sa kasaganaan o kahirapan man, andun ka palagi para sa iyong kapatid. So letter C, maraming isinakripisyo. Sabihin natin maraming isinakripisyo. Maraming isinakripisyo si Pablo para lamang sa pagpapahayag ng mabuting balita at pagkakilala sa ating Panginoong Jesus. Ano ba yung mga sacrifices na makikita natin kay Pablo? Even our Lord Jesus. Ano po? Kaya ako si Pablo ang aking pinili dahil si Kristo ay Diyos. And Pablo is a servant of God. So we are servant of God. Amen po ba? So sabi diyan, maraming sakripisyo si Pablo para lamang sa pagpapahayag ng mabuting balita at pagkakilala sa ating Panginoong Jesus. Ang sabi po ng Philippians 3:5-11. Tinuli ako sa 8 araw mula nang ako'y isilang. Ako'y katutubong Hebreo, tunay na Israelita, buhat sa angkani, Benjamin. Kung pagsunod sa kautusan ang pag-uusapan, ako'y Pariseo. At sa sigasig ng aking pagsunod, inusig ko ang iglesia. Kung pagiging matuwid naman ayon sa kautusan, walang maipipintas sa akin. Sunod na verse, ano po? Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. Ano po? Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ang pagkakakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo. Amen po ba? Nawa ganito po yung maging pananaw natin. Ano po? Narinig natin walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Ano po? Makilala lamang natin si Kristo. Mapaglingkuran natin ang ating Panginoon. Ano po? Sunod na verse. Philippians 3:9. Ang sabi po dito, ano po? At lubos na makiisa sa Kanya, hindi ko nahangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos, batay sa pananampalataya. So tayo rin, naging matuwid tayo dahil sa katuwiran ni Kristo. Amen po ba? And without the righteousness of God, ano po, tayo po ay hindi magiging matuwid. Naging matuwid lamang tayo dahil sa katuwiran ng ating Panginoon. Ano po? Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Yan, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na muli, makihati sa kanyang mga hirap at matulad sa kanya, ano po, pati sa kanyang
kamatayan sa pag-asang ako may muling bubuhayin. Nawayan po yung maging laman ng ating isipan sa ating paglilingkod sa Panginoon. At ang paglilingkod kay Lord, hindi basta-basta. Yung sinasabi, di ba, ni Pastor Tito, makaraos lang, okay na yan. So, kailangan dito yung puso, isip, buong lakas, ibigay natin sa paglilingkod kay Lord. Kaya nga kanina, di ba, na nasabihan tayo, pagka tayo nakikinig ng salita ng Panginoon, huwag tayong cellphone. Kasi hindi natin mapapakinggan yung sinasabi ng Panginoon, lalo na yung mga importanteng bagay na nais ipahatid ng Diyos sa atin. Ano po? Ako po, pati yung natutulog sa dangkol. Pakitapik nga yung natutulog dyan. So let us respect the Word of God. Amen po ba? Na parang ang Diyos ang nagsasalita sa inyo at hindi kami. Amen po, mga kapatid. Ay, kung sa trabaho po talaga, ako po ay stricto. Talagang pupungin kita pag mali ka. Eh, lalo pa sa gawain ng Panginoon. Hindi po ba? Pinagkatiwalaan tayo ni Lord. So, kung ano nais ng Panginoon, sabihin natin sa mga tao. Diba, mga kapatid? Kesa yung ito-tolerate natin yung magandang hindi ginagawa. Kasi kami ang mananagot. Amen po ba? Sino ang mga tumatayo sa pulpito? Mananagot tayo sa Panginoon kung hindi natin sasabihin ang katotohanan sa kanila. Ano po? Letter D, ang material niyang pagtuturo sa mga taong napagpahayagan niya. So, we are witnessing, di po ba? At kung minsan yung mga naipapanalo natin kay Kristo, hindi na natin nababalikan. Kung sana yung mga tumanggap sa labas ay patuloy nating fina-follow up, ano po? E di sana kulang ang mga silya na narito para po makinig, at magkaroon ng pag-asa sa kanilang buhay. Kaya nga, dapat po talaga meron tayong follow-up group to follow up yung mga taong nabahagi na natin ang salita ng Panginoon. So, si Pablo, matyaga niyang tinuturuan ang mga napagpahayagan niya na ng salita ng Panginoon. Colossians 1:28-29, sabi po riyan, yan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Kristo. Pinaalalahanan namin ang lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang mahirap namin sa Diyos ang bawat isa, sakdal at walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. At dahil dito, ako'y nagpupunyagi sa pamamagitan ng kapangyarihang kaloob sa akin ni Kristo. May English translation po tayo, sabi dyan, so we tell others about Christ, warning everyone and teaching everyone with all the wisdom God has given us. We want to present them to God, sabi, mature in their relationship to Christ. That's why I work and struggle so hard. Yan, depending on Christ's mighty power that works within us. So, binigyan po ang bawat sa atin ng kapangyarihan ng Diyos. Sabihin mo nga sa iyong katabi, may kapangyarihan ka. May kapangyarihan tayo, gamitin natin yung kapangyarihan na ibinigay ng Diyos sa atin. Amen po ba? Huwag tayong mahiya. Kaya, kung ano yung sinasabi sa atin ng Panginoon, at inuudyok sa atin, gawin natin. Amen po ba, mga kapatid? Yan. Binigyan tayo ng espiritu ng kapangyarihan, sabi sa 2 Timothy, di po ba? Of love and of sound mind. Yan. At ito ang inihingi ng pagiging alagad. Mga kapatid? Sabi dyan sa Mateo 10:37-38, ang umiibig sa ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin.
At ang umiibig sa anak na lalaki o babae nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin, ano daw? Ayan. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, at ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Maaring siguro kayo, lagi nyo kasama ang family nyo. Pero ako, yung family ko, hindi ko kasama. 2 years po kaming magkahiwalay ng mag-asawa. Nasa Maynila po siya sa aking anak. At ako'y nag-iisa. At kapag umuwi po yung anak ko, there are times na nagpapaliban ako sa ministeryo. Kasi kung ang iglesia hindi mo mapamahala ng maayos, edi lalo na yung pamilya mo. So, kinakailangan talaga na magkakaroon tayo ng time para sa ating family. So, hindi ibig sabihin na inuuna natin ang mga anak natin, pero alam natin na yun din ang kalooban ng Panginoon. Na meron tayong panahon para sa ating family. Amen po ba? Sabi nga, kung puro tayo sa ministeryo, aalagaan niyo ba kami pagtanda namin? So we have our own family, di po ba? Nasa pagtanda, sa pamilya ka pa rin uuwi. So, sabi nga, gamitin natin ang wisdom na binibigay ng Panginoon sa atin. Ano po? Maaring may mga times na nandyan po yung aking anak, ang pamilya niya, pero pag may gawain, naiintindihan po ng anak ko yung mga bagay na yan. At yun lang po, kinatutuwa ko sa Panginoon. Dahil naiintindihan niya yung gawain ko, ang ministeryo ko dito sa CHT. Pero there are times po na kailangan naman din na bigyan din natin ng panahon ang ating family. Amen po ba? So we need wisdom coming from God. Na balansehin natin kung ano ba yung mga sitwasyon ng ating pong buhay. Ayan. Ayan. So kung si Pablo ay tumanggap ng abot-abot na kagandahang loob ng Diyos, bakit? Kasi noong una, persecutor siya eh. Di ba? Na mga mananampalataya. Even si Jesus, di ba? Sabi niya, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At nakaranas ng kagandahang loob itong si Pablo. And even us, nakatanggap tayo ng kagandahang loob ng Diyos. Sino ba tayo? Di ba? Sabi nga ni Sister Kiel noong nakaraan, kung naalala niyo pa po, tinuro ni Sister Kiel, di ba? Maraming panahon, kumisan, nalalayo tayo sa Panginoon, pero pag bumalik tayo, 2 kamay tayong sinasalubong ng ating Panginoon. Ano po? Kaya tayo man ay nakaranas din ng kagandahang loob ng Diyos. Sabi diyan, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay nailigtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang iyay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sino man. Sabi nga sa Bible walang humanap kahit isa sa Panginoon. Tayong hinanap ni Lord. Di po ba? At salamat sa Panginoon dahil hinanap niya tayo. At napabilang sa kanyang pamilya. Amen. Palakpakan muli natin ang ating Panginoon. By His grace, ano po. At kung babalikan natin yung dati nating pagkatao na makasalanan, diba? Parang hindi karapat-dapat yung favor na binibigay ni Lord, yung grace ni Lord, diba? Kaya naman kapag tayo ay pinatawad, sabi sa Bible, ano po, ang pinatawad ng malaki ay nagpakita ng malaking pagmamahal sa Diyos. At ang maliit na kasalanan ay maliit lang din ang ipinakitang pagmamahal sa Diyos. Gaano po kalaki ang kasalanan natin? Napakalaki. But God accepted us for who we are. Kaya yun po yung aking bawi kay Lord sorry po, nagiging emotional ako. Yung pagpapatawad ng Diyos,
Yun ang nagiging nagdadrive sa akin na maglingkod pa, lalo nang mainam sa Panginoon. Amen. Walang nagmahal sa atin, kundi ang Panginoon lamang. So, ibigay natin ang the best paglilingkod sa Kanya. Sa buhay ko, wala akong pinopromote, kundi si Lord. Sa mga itinuturo ko, gusto kong maitaas palagi ay ang Panginoon. Walang Diyos na nagmahal sa atin. Kung titignan natin, babalikan natin yung mga kasalanan natin, walang magpapatawad sa atin. Pero may isa na nagmahal sa atin at patuloy na nagmamahal. Sino po yun? Si Jesus na ating Panginoon na tinanggap tayo kung ano tayo ngayon. Kung ano man mga pinagdaanan natin sa ating pong buhay. Kaya mga kapatid, ano po? Sabi nga, wala tayong may kukwento kundi ang buhay natin. Yung kasaganaan ng biyaya ng Diyos sa ating pong buhay. Kaya itong paglilingkod natin, ibigay natin lagi yung the best. Kasi yung best na Lord na meron tayo, siya yung nagmahal at nagpatawad sa ating maraming kasalanan. At hindi niya na nililingon pa yung kasalanan natin. Amen po, mga kapatid. Kaya tayo na pinatawad ng Panginoon, wala tayong magagawa kundi pasalamatan ng Panginoon. May nagtiwala sa atin. Pero kung sa tao lang, di ba, hindi sila magtitiwala sa atin. Pero dahil may isang Diyos na nagtiwala sa atin, gamitin natin yung pagtitiwalang iyon na ibinigay sa atin ng Panginoon. To strive hard, to serve the living God. Ano po, mga kapatid? Kasi kung alam mo yung mga experiences mo, di ba, na alam mo napakalaking kasalanan, yun ang magdadala sa iyo para mas lalo kang magmahal sa Diyos. Amen po, mga kapatid. Ano po, sorry po dahil yun ang mga experiences ko sa buhay. Na alam ko may Diyos na nagtiwala sa akin, nagbigay ng panibagong pagkakataon. Ano po, para maglingkod. Kaya lagi po sinasabi, Lord, sino ba ako para piliin mo? Para maglingkod sa iyo. Sino ba ako? Isang makasalanan. Ano po? Pero pinagkatiwalaan ng Diyos para sa gawain ito. So, sabi nga po, ano po? Yan, bago po yan, ano po, sabi nga, tayo pinatawad ng Diyos sa marami nating kasalanan at tinawag para sa isang misyon. Katulad po ng conference, sabi, di po ba, we are commissioned for a mission. We are commissioned for a mission. Ano ba ang ating misyon? To tell others about the love of God through Jesus Christ. Maging yung mga naranasan natin sa ating pong Panginoon, ibahagi natin. Yung mga life testimony natin, mga kapatid, di ba? The salvation He offered to everyone. May pagkakataon pa, di ba? Kahit ang mga nakabilanggo, ang mga naalipin, kayang-kayang palayain ng Panginoong Jesus. The salvation He offered to everyone, a new life in Christ Jesus through faith, and tell others there is forgiveness of sins to anyone who come to Him in repentance. So what are those tasks, ano po, that the Lord has given us? Malapit na tayong matapos. Ano ng oras na po ba? Ano po? We must run the race that lies ahead of us and never, lakasan natin, and never give up. And never give up. Maaaring may times na dumarating din sa inyo, gusto nyo na huminto na. Pero ang Diyos, lagi niya sinasabi, magpatuloy ka, anak. Amen? Magpatuloy tayong lahat. Ano po? Yan po ang sinasabi sa Hebrews 12, verse 1b. To finish the race and keep the faith. Hanggat buhay tayo, hindi pa nararating ang ating finish line. Amen po ba? Mga kapatid, ano po? Kaya nga, sabi ng Panginoon, walang ayawan. Kapag narito ka na, magpatuloy ka. Anong mga struggle ang nararanasan mo, kapatid, kayang-kayang solusyonan ng Panginoon ang mga bagay na yan. Ano po? To finish the race and keep the faith. According to 2 Timothy 4:7. Doing the Great Commission. Ano po? Matthew 28:19-20. Hindi ito gawain lamang ng mga pastor, kundi ang bawat leaders, ang bawat believer, ito po ay inyo pong tungkulin sa Panginoon.
na maipahayag natin si Kristo at ang kanyang mga salita. Ano po? What else? Ayan. The transformation that God wanted to see in us. To be like His Son, Jesus. To be Christ-like. Ano po, mga kapatid? Yan po ang nais na makita ng Diyos sa atin. Stand firm till the end. Sabi nga, ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Stand firm. Ano po? Till the end. At sabi nga po, malapit na ang rapture. Ano gusto nyo maiwan, makasama? Mahirap ang kaligtasan kapag po na-rapture na ang iglesia. Anong gusto mo? Para makabili ka ng pagkain, kinakailangan mong magpatatak. Diba? At yung kahirapan na sinasabi ng Biblia, kahirapan na hindi pa nararanasan ng mundong ito, darating. The Great Tribulation. Pero ang mga anak ng Diyos ay nasa piling na ng ating Panginoon. Amen po ba? Ang hirap maiwan. Amen. Kaya laging isabihin natin sa Panginoon na manatili tayo sa Kanya. Na kahit anuman ang ating pinagdaraanan sa buhay, we will fight for our faith. Amen? Mga kapatid? Yan. Sabi, doing the word of God written in the Bible. Di ba? Ano sabi ng Joshua 1:8? Huwag nating kaliligtaang basahin ang aklat na yon, dilidilihin natin yon araw at gabi, upang sa ganoon matupad natin ang lahat ng nasusulat doon. Ano po? At tayo ay giginhawa at magtatagumpay. Next. Completing the task what God was entrusted to each of us. Ano ba yung pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon? Ano ba yung mga gawain na nais ng Lord na ipagpatuloy natin? Diba? Kahit nga kuminsan, ano po, mga pastor, may nararamdaman na go pa rin. Diba? Yung isang araw po, papunta ko ng Dangkol, masakit po yung tiyan ko. Hindi ko alam kung nag-LBM ako, pero punta pa rin po ako sa gawain. Na ito naman talaga ang ibinigay ng Panginoon. Ano po? At kung sakali po na ako'y absent kayo, sino ang tatayo sa inyo para mangaral ng salita ng Panginoon? Kaya nga, dapat sabi, di ba? Pag tinawag ka ni Lord, be ready. Be ready. Kahit na hindi, wala kang outline na ganyan, yung testimony mo sa iyong buhay, di ba may mapupulot ang mga nakikinig. Kaya nga, sabi ko kay Lord, nawa gamitin ni Lord, yung mga kabataan pa, yung mga young generation, na mahasa sila sa paghahayag ng salita ng Panginoon. There are some, capable. So bakit hindi sila hasain? Kaya nga po pagdating sa women's, sinasabi ko kay Ate Lina, wag mo na akong ilalagay pag-araw na Sabado. Kasi ang dami ko ng pagtuturo. Pagdating pa naman ng Sabado, ako pa rin ang magtuturo. No? Bakit hindi iba ang sanayin sa pagtuturo? Amen po? Hindi sabi ko nga, hindi ako sa tumatanggi, kundi nais ko na matuto rin kayong tumayo para sa Panginoon. Amen po ba? Yan po, sabi po ng 2 Timothy, at yan mo natapos po ni Pablo ang kanyang tungkulin sa Diyos. 2 Timothy 4:6-8. Yan, sabi po dyan, ako iaalay na, dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin, nanatili akong tapat sa pananampalataya. At verse 8, sabi po diyan, kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay at sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabig sa muli niyang pagparito. Yan po. Na kapag tayo'y tumatakbo,
Sinisikap natin makipaglaban sa ating pananampalataya at marating natin ang ating finish line, di po ba? Iaalay tayo sa Panginoon at bibigyan tayo ng isang korona. Korona ng katwiran, ng mga naghihintay sa Panginoon. Hindi lamang si Pablo, kundi tayong man, ng mga nabubuhay ngayon. At sabi nga, kung natapos ni Pablo ang kanyang takbuhin, ganun din tayo na nais ng Diyos nang patapos din natin takbuhin. At ang tukuling iniyatang niya sa atin. Ano po? Di ba makakaya lang natin ang ating mga tungkulin by the grace of God? Di po ba? Pero kung sa sarili natin pong kakayahan, lakas, karunungan, hindi po natin ito makakaya. Malapit na po tayong matapos. Ano po? 2 verses na lamang po yan. 2 Timothy 4:6-8, sabi po ni NLT, "As for me, my life has already been poured out as an offering to God. The time of my death is near. I have fought the good fight. I have finished the race, and I have remained faithful. And now, the prize awaits me, the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give me on the day of his return. And the prize is not just for me, but for all who eagerly look forward to his appearing." Yan, Filipos 3:24, sabi po dyan, "Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang ganipala na pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hantong sa langit." Yan ba yung goal po ninyo? Amen! Kaya tayo naririto. Kaya tayo ay nagtsatsaga, nagtitiis. Kasi gusto nating makasama ang ating Panginoon. Ano po? Doon sa kanyang kaharian. Makita natin si Lord face to face. Amen? At mailagay sa ating mga noo ang bagong pangalan ng ating Panginoon Jesus. Kasi kung hindi po yung magiging goal natin, bakit tayo nagpapatuloy? Di po ba? So, yun po yung mga dahilan natin kung bakit tayo nagpapatuloy at matapos ang ating race. Ano po? Sabi sa Ingles, "I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us." At ang kahuli-hulihan po nating verse, Filipos 1:6, "Tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasamulan sa inyo na Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo." Yan ang pangako ni Lord. Ano po? Ayan sa Ingles. "And I am certain that God, who began the good work within you, will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns." Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa kanyang mga salita na lagi nagpapaalala sa atin, we are all servants of God at kinakailangan na matapos natin ang tungkulin, yung task na binigay sa atin ng Panginoon. Kung may struggle man tayo, patuloy tayong manalangin sa Panginoon. Bigyan tayo ng lakas na nagmumula sa Kanya. At patuloy tayong magpalalanginan. Amen po ba? Mga kapatid, so let us pray po. Heavenly Father, maraming salamat nga po, Lord God, sa iyong mga salita na aming napakinggan ngayon, Panginoon. Katulad mo po, Panginoong Jesus, ikaw rin po, Lord God, marami kang isinakripisyo. Binigay mo, Lord God, ang iyong buhay, Panginoon, para sa aming lahat. At lahat, Lord God, ng aming mga kasalanan ay pinatawad mo, O Diyos. Kaya, Lord God, ang tanging lamang naming dalangin, Panginoon, ay magpatuloy po kami. Matapos po namin, Lord God, ang race na iniligay mo, Lord God, sa aming harapan. Help us, Holy Spirit. Alam namin na hindi namin makakaya ito, Lord God, lalong-lalo Panginoon, kapag may mga circumstances, Lord God, na dumarating sa aming buhay. Kuminsan, Lord, maaaring napapagod kami, Panginoon, pero ikaw, Lord God, ang aming nagiging kalakasan. Panginoon, meron sa mga pagkakataon, O Diyos, parang ayaw na namin, Panginoon. Pero kayo pa rin po, Lord God, ang nag-encourage sa amin to continue, Lord God, in this faith, Panginoon. May mga pagkakataon, O Diyos, na parang hindi namin alam, Lord, ang aming gagawin. But you are still there, Panginoon. Patuloy, Lord God, na naranasan namin ang iyong kabutihan.
ang presensya mo, Lord God, sa aming pong mga buhay. Kaya nga po, Lord God, anuman, Panginoon, ang pahintulot mo, Lord God, sa amin, let your will be done, Lord. At alam namin, Lord, na kayo lamang ang nakakaalam kung ano po ang mabuti, Panginoon, para sa amin. At patuloy po, Diyos, katulad po, Lord God, ni Apostol Pablo, natapos niya po, Lord God, ang tungkulin na ibinigay mo, Lord God, sa Kanya. So, ganun din po sa amin, Panginoon. We are praying, Lord, na matapos din namin yung tungkulin na ibinigay mo, Lord God, sa amin. At magpakatatag po kami, Lord God, through you, Lord Jesus, your presence, Lord God, in our lives. At inaamin namin, Lord, hindi namin makakaya, Lord God, kung kayo po ay wala sa aming mga buhay. We need you, Lord Jesus. We need you, Lord, sa aming pong buhay, maging sa aming mga families, Panginoon. We pray, Lord God, na patuloy na pagkaisahin mo po kami, Lord God, bilang isang katawan mo, Panginoon. Patuloy po, Lord God, na makita po, Lord God, ang pagkakaisa sa amin, pagmamahalan, pagkakapatawaran. At sa lahat po, Lord God, ang mga sinasabi mo, Panginoon, sa iyong mga salita, sikapin namin, Lord, na magawa po namin ang mga bagay na ito, Panginoon. At Lord Jesus, sa lahat ng mga nangyayari sa aming buhay, ikaw lamang ang aming itataas, Panginoon. Kayo po, Lord God, ang aming kalakasan, ang aming pong pag-asa, Panginoon, sa buhay na ito. At maglingkod po kami, Lord God, ng buong katapatan, Panginoon, ng buong kababaan ng loob, at ng buong kagalakan, O Diyos. At salamat po, Lord God, for sustaining our strength, Lord. Lalo na po kami, Panginoon, na mga senior na rin po, Lord God. Sabi nga po ng Biblia, the spirit is willing, but the flesh is weak, Lord. So patuloy nga po, Lord God, dalangin namin na patuloy mo po kaming bigyan ng kalakasan, Panginoon, ng gagaling sa iyo. Na kahit hindi pa po, Lord God, kami, senior o yung iba man, Panginoon, patuloy na kalakasan at pagkaloob sa amin upang magawa po namin, Lord God, yung mga bagay na pinagagawa mo, Lord God, sa amin. At salamat po, Panginoon, dahil lagi kang naririyan, Lord, para sa amin. Salamat po, Lord God, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan, na kami po ay naging bahagi ng iyong pamilya. Salamat po, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos, na meron kaming matatawagan 24/7, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. At nawa, Lord God, sa aming pananalanginan, dalangin po namin na mga panalangin ito ay nagbumula po, Lord God, sa aming puso, that we are sincere, Panginoon, and we care, Lord God, for others, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa, malagay po, Lord God, sa aming puso at isipan ang mga salita na ibigay mo po sa amin. Purihin po kayo, Ama, sambahin po kayo, dakilain po kayo sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon.